Hello, may buntag sa tanan na welcome sa aking vlog. So kung ikaw ay may motor o di ka naman gaya nito QJ SRK400. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano ito i-change oil. So pare-parehas lang naman kung ano yung inyong motor, underbone or big bike, pare-parehas lang yung mga procedure. So tara, samahan niyo ako sa video na ito. So syempre pag tayo mag-change oil, kailangan natin ng unang-una oil. Yeah. Shell baka naman. Tapos dapat meron tayong oil filter. Tapos meron tayo ditong wrench. 19 yata yan para dito sa drain plug. And torque wrench, oil filter remover. Yung torque wrench para hindi masira yung mga tornilyo, sakto lang sa specification kung ano yung nandun sa manual. So first things first, kailangan natin tanggalin tong cover dito sa may ilalim. So dito sa side na to, dalawang tornilyo lang yung kailangan natin tanggalin. Pero pagkatapos natin matanggal yung mga tornilyo dito sa side na to, syempre lilipat tayo sa kabilang side kasi hindi pa rin matatanggal yan pag di natin tanggalin dito. So grabe yung mukha At dito naman sa right side, meron siyang tatlong tornilyo, yung isa nandun sa pinaka ilalim. Tapos yung torque niya, ang nakalagay dun sa manual is 5 Nm Newton meter of torque. So wag nating sobrahan para hindi masira yung mga tornilyo natin. Hindi siya ang tawag loose thread kumbaga. So tips lang pag nakuha nyo na o natanggal nyo na yung mga tornilyo, pag samasamahin nyo lang sa isang lugar, huwag nyo ilagay kung saan saan, baka kasi magulat kayo pag binalik nyo na yung mga tornilyo, may sumobra or may kumulang. So ito yung logic kung bakit natin tinatanggal yung underbelly o yung cover dito sa ilalim na i-expose na yung oil filter, yung drain plug. So hindi na tayo mahihirapang magtrabaho. So yun, kitang-kita na yung drain plug. So dito gagamit tayo ng close wrench na 19 mm para matanggal itong drain plug. So kailangan natin ng tagasalo ng used oil. So para hindi magkalat. So dapat naka yung lips nyo nakakagat kayo ng labi pag nagtatanggal kayo nito para makita talagang effort tayo magtanggal ng drain plug. Tapos kailangan natin dito dahan-dahanin para hindi tayo matalsikan ng langis. Para malinis talaga yung pang professional tayong datingan natin. Ay, oh my. Yun lang, natapon pa rin. So totoo talaga yung kasabihan na wala talagang perfect. So dito kailangan lang natin hintayin na maubos yung oil kasi kahit anong gawin natin dyan, hindi natin mapipilit. So huwag talaga nating ipilit. So while waiting panindigan natin yung sinabi natin na dapat professional yung mga gawaan natin So linis-linisin lang natin tong paligid kahit paano kahit wala tayong gloves. Kasi isa rin sa nagiging professional yung gawa pag meron tayong mga rubber gloves. So sunod natin, kailangan natin tanggalin yung oil filter cap. Gamit lang tayo ng pliers. Dito naman diskarte ko, nilagyan ko lang ng tela para pansapin. Kahit paano hindi magasgasan yung ating oil filter cap, sayang yung pintura. Para maging professional pa rin yung gawaan natin. Dito naman nag-improvise lang ako ginamit ko yung aking vacuum cleaner, binaltad ko lang. So meron na akong blower para mabugahan yung mga oil na nasa ilalim pa na hindi pa nakalabas. So para malinis talaga yung loob ng makina. So dito naman natin magagamit yung oil filter remover. Pwede naman kamayin kung malakas yung inyong grip. Ito na yung mga oil na sasalin ko lang siya dito sa container. Kasi merong nangihingi nito na ginagamit nila panluto. Kaysa naman itapon ko lang sa kanan, pwede siyang tumigas, bumara, kaya nagkukos ng baha. So para nakatulong tayo sa Mother Nature, i-recycle na lang natin. Naka-record. Ano yan So pagkatapos kong mag-drain ng mga oil, lilinisan ko lang tong pagkakabitan ng oil filter na bago para ma-sure natin na malinis yung gawa natin. Kasi pag may natirang dumi dyan, pwede siya mag-cause ng leak, lalo na may pressure yung makina ng motor. Ito na yung sunod na step, kailangan na natin ikabit tong bagong oil filter. Una muna, kailangan natin siyang lagyan ng oil. Basahin lang natin itong O-ring, yung rubber O-ring, yung kulay itim. Para pag ikinabit natin siya dun sa lagayan ng oil filter ay lapat na lapat. So pag nagkakabit na, pwedeng kamayin muna siya sa umpisa para mailapat lang natin na maayos, hindi siya ma-lost thread. So kung medyo malakas yung iyong hand grip,
Kung persado ka, kaya mo ng kamayin kasi yung torque na kailangan natin dyan is 15 to 20 Newton meter of torque. Hindi siya ganun kahigpit. Dahil hindi pa tayo ganun kagaling magtansya, so para sigurado tayo, kailangan natin gumamit ng torque wrench. Yun. Same procedure naman para dito sa drain plug. Pag ibabalik natin yung takip, no, kamayin muna natin, tapos pasok natin hanggang sa tamang higpit lang. Rinig nyo yung click? Mali ako. Kasi nga, 15 lang yung naiset ko. 20 to 25 yung ano natin dito. So, yung sineset ko dito, yung 20 lang pinakamababa. Para may room pa tayo kung sakaling may tagas, may higpitan pa natin hanggang doon sa maximum niya na 25 Newton meter of torque. Now, you know. 20 mm lang tayo. Minimum required torque. Ayan na. Dito nililinisan ko lang yung gagamitin kong imbodo. Imbodo para wala talagang debris or mga dumi na papasok dun sa makina, no? Para safe na safe yung ating mga ilalagay. Gamit ko palang oil na ay Shell Advanced Power 10W50. So yun po yung specification na nandun sa aking manual. Jaso, ano pa ba? Basta yun na yun. Pasok siya lahat sa specs, pati sa certification na kailangan ng oil na ilalagay dito sa makina ng motor. Sa diskarte ko, tinatanggalan ko muna lahat ng takip, no? Binubuksan ko lahat ng oil para buhos na lang ng buhos. So yung oil na kailangan dito sa motor ko pag nagpapalit ng oil filter ay 3 litro po, saktong 3 litro. Sa iba-ibang motor, nakadepende kung ilan yung nasa manual na kailangan nyo ng oil, no? Nakadepende pa rin siya kung magpapalit kayo ng oil filter or hindi. So basa-basahin nyo lang yung inyong manual. Galing. Sino? Initin muna natin. Yun. So after nating mailagay yung mga oil, bagong oil filter at may sarado na yung mga oil filter cap, drain plug. So kailangan natin paandarin yung motor para ma-check kung meron pang tumatagas. Kaya nga sinet natin sa pinakamababang torque para kung sakaling may tagas ng konti, makakapag-adjust pa tayo hanggang dun sa maximum na torque na required. Check natin kung may tagas. Yun, wala. Wala. So all good sa tayo, walang tagas yung motor. Ganun lang kadali mag-change oil, hindi naman tayo inabot ng sobrang tagal. Siyempre hindi matatapos yung video na to na walang bomba ng sound check kasi gawa na nandito na naman yung ating mga supporter ng mga bata. Sige, pagbigyan natin to sila. Yan lang sa mga nanonood. May nakuha kayo. Same lang naman to sa change oil lang kung anong mga motor, underbone man o big bike. So yan lang, ride safe sa lahat. Thank you for watching and ciao!